kailangan kong uminom. Kailangan kong uminom. Inom po ako ha. Oh, ganda ng aking tubig. Inom muna ako habang pinanonood niyo po ako kung paano ako uminom. Di ba ang cute lang? Kasi ang pag-uusapan natin sa episode na ito ay tungkol kina, wait lang. Yun na. Tungkol kay Tony Gonzaga at kay Direk Paul Soriano. At yun na, mga nangyayari sa kanila. Ang dami nating nasagap na mga chika kasi nga ngayong November din, third week ng November, pumutok ang balitang di umano ay kinukuha uli or kinakausap itong si Tony na bumalik sa Pinoy Big Brother as parang main host. And nag-viral ang mga ang kwento na yan. At ang daming violent reaction ng netizen. Ang daming yung mga mahilig sa Kapamilya Network, sa Kapamilya Channel, yung mga fans ng PBB, galit na galit, sabi nila. Talagang inalipusta nila si Tony, pinaratangan ng mga personal na opinion, binato ng mga kung ano-anong issue hinggil sa pagiging political nito kasi nga naman hindi naman maitatatwa talaga at maitatago na nung panahon ng politikahan talagang nagpakita ng kulay niya si Tony Gonzaga na para sa hanay o sa kampo ni BBM ni Bongbong Marcos at saka yung mga kaalyado na lagi nga siyang nag-host ng mga grand rallies, diba? Yung mga malakihang rally talaga. So, dumating din sa point na pati yung asawa niyang si Direk Paul Soriano nabigyan ng posisyon dahil nga sa kamag-anak ito ni Attorney Liza Araneta, ang First Lady ng bansa sa ngayon. And then, pinaratangan ng kung ano-ano din. In fact, nung tinawag niyang the most popular or the most powerful celebrity ang asawa niya, ang dami rin bashing na nangyari na hindi naman talaga natin maiiwasan kasi nga pag pinaghalo mo talaga yung showbiz and politics, talagang laging may iskandalo, laging may kontrobersiya, laging may kung ano-anong item, di ba? And nang pumutok nga yung kwento na di umano'y kinukuha uli si Tony para sa Pinoy Big Brother, ang dami talagang naging violente na sabi nila ibo-boycott, yan na yung katapusan ng PBB, etc. etc. Pero ito po, ayan. Pero ayon naman po sa pagsasaliksik ng Unbettable Channel, di umano'y wala namang katotohanan yung may kumakausap kina Tony Gonzaga or kay Tony mismo para imbitahan siya na bumalik sa PBB. Unang-una, anong tawag dito? Hindi naman siguro daw gagawin yun, lalo pat mainit na mainit pa yung issue ng politika and kahit sabihin natin for the sake of trabaho lang, at magaling naman talaga si Tony, nakilala natin siya hindi lang isang magaling na actress kundi magaling na host, hindi naman daw siguro gagawin yun ng ABS. Ayon naman dun sa nakuha naming tawag dito, statement mula sa kampo ni na Tony. Diba? Hindi ko na lang sasabihin kung sino source ko, no? Pero yun nga. Tapos, pero itong same source natin ang nagsasabi na by 2024, mas magiging aktibo si Tony sa mga programa niya sa AMBS, doon sa AMBS channel, sa Ambet channel, charot. Sa AMBS channel na dahil finally, parang nabili na ng AMBS network ang transmitter ng ABS-CBN. Yun ang nakarating sa ating chika na actually may mga kaibigan ako sa AMBS bilang ako rin po yung PR ng mga Chinese series doon o yung mga napapanood din yung mga Chinese series o mga C-drama na yung mga bida naman this time yung mga Chinese. Ako po ang ako po ang publicist doon, ako po ang PR. Kaya may mga kaibigan po tayo na pagtatanungan at naging issue nga sa kanila yung dahil sa walang transmitter na maayos, kaya hindi po daw nationwide ang naging coverage ng AMBS, kaya mahina pa siya. But in 2024, yun po ang sinasabing isa sa mga major achievement ng AMBS. Kaya po itong si Tony Gonzaga ay isa rin po sa mga major stars na di umano'y magkakaroon ng maraming shows, talk show, may sarili siyang talk show. Kasi nagkaroon na sila ng show doon, di ba? May morning show na sila. Pero pansamantalang natigil yon. But this time, parang iba. And then,
magkakaroon din siya ng series or what, or game show or what. So maraming plano ang AMBS sa kanya. Kaya sinasabi nitong kampo ni Tony na imposible or pinabubulaanan nila na merong offer ang PBB, something like that. That's clear, klinaro po yan. And then with regards naman sa kanyang asawang, regards talaga ha, nagkamali ako doon, may S, charot. With regard, tama ba? O regarding na lang, sige, para hindi tayo mabash dito ng mga mahihilig, mga mag-correct sa mga grammar, etc. Regarding naman doon sa issue ng asawa niya, nag-resign na rin po ito bilang director ng, tawag kasi sa ganung posisyon, director or executive director nung departamento na inappoint siya ni Pangulong BBM na sa communication something, kasi nga sa mga intriga, sa mga, lalo na sa mga usaping pondo sa tourism, etc. etc. So ang nasagap naman po ng Unbearable Channel is parang napipressure yung pamilya na both sides, sa pamilya ni pamilya ni Direk Paul, sa both sides, sa mother side niya at sa father side niya, kasi hindi pala lahat, kahit sabihin natin kamag-anak siya ng First Lady, hindi naman pala lahat ay pro-BBM. Diba? So may mga iba rin pala silang political leaning at sinusuportahan. And since nadadrag ang pangalan ni Paul Soriano sa mga issue ng pondo, pera, etc., parang ipinayuhan na lang siya na mabuti pang mag-resign ka na lang dyan. Total naman, successful ka naman sa yung karera bilang direktor, magaling ka naman gumawa ng mga pelikula, magaling kang gumawa ng mga documentaries, etc. etc. At hindi naman siguro kailangan ng ganun kadaming pondo para magawa mo yan. So, yun. Kaya yun daw po ang reason kung bakit tuluyan ng maalam sa government service itong si Direk Paul Soriano, plus the fact na dalawa na nga ang anak nila na ang cute, batang babae, at yung latest yung batang babae yung pinanganak ni Tony kamakailan, at yung kanilang si Seve ba? Sevi o Sevi? Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Baka naman mabash na naman ako. Yun po yung pamangkin ni Alex, di ba? Kasi yun ang parati kong sa vlog ko ni Alex na papanood yung batang yun. And mas parang feeling nilang syempre mabuo yung pamilya, dahil maganda naman ang situation nila is, pagyamanin ang family nila, and baka gusto pa nilang dagdagan, charot. 'Di ba? So yun po ang mga latest na mga ganap sa mag-asawang Tony Gonzaga and Direk Paul Soriano, at sa kanilang mga anak, pamilya nila at mga kapamilya nila. So sa mga mang-iintriga pa diyan at mga kayo na po ang bahala diyan, kasi kami po inilalatag lang din po namin sa inyo ang kung ano man niya pong mga dokumento, mga haka-haka, mga facts, mga balita na nasagap din po ng Unbearable Channel na inilahad ko ngayon sa inyo, di ba? So ang saya lang. So kayo na ang bahalang mag-emote. Wag lang masyadong wala mang bashing kasi pangarap natin yan by 2024. Kung hindi man yan matanggal, mabawasan man lang, di ba? Kasi maging masaya na lang tayo lahat. First time ko nagsuot ng ganito, t-shirt, anong effect? Diba? Kayo nga, anong effect? Habang uminom pa ako ng tubig kanina, ha? Maraming salamat ulit sa inyong lahat, sa mga subscribers po namin all over the world. Shout out ako sa mga taga OFWs natin dyan sa Middle East, America, sa New Zealand, sa Japan, sa Korea, sa Australia, sa US, kagaya ng mga binabati ko sa Marites University. Diba? Hello po sa inyong lahat. Ang aking mga sponsors po, ang Ideal Vision ni Dr. Jessica D, ang Faces and Curves ng nina Dr. J. Recasata at Dr. Sheila Recasata, si Dr. Jess Solis, at saka si Dr. Ara, at ginawa ko Dr. si Ara, Miss Ara, dyan sa Gorgeous Smile, Colonel Jundi Mayuga, ang mga kapamilya ko sa CIMAS Philippines, CIMAS International, Tita Thelma Zuniga Rodriguez, of course, mga kagabay guru ko, diba? Yung mga ka-MWell din, Mama Sheikha Revilla, and congratulations sa Bacoor Strikers, diba? Sa division nila, hindi ko alam kung North ba o South Division, champion sila sa taon na to, tapos maghaharap sila ng San Juan. Yung team naman ni Senator Jingo Estrada silang maghaharap para sa kampyonato, para overall grand champion. Para silang champions kanilang division North and South. O muli, nagpapasalamat ako. Naisingit ko pa talaga yun. Ang Betnabus po, maraming thank you. Lumampas
pa ako, ano?